Good morning. Hello, finally may araw. So, I'm ready to explore. Let's go. So, we are finally here outside and pupunta ako ngayon sa money exchange kasi paubos na yung Japanese yen natin and -7 yung weather ngayon dito sa Sapporo. So, today's agenda, I'm going to Otaru. Nag-explore tayo sa ibang part ng Hokkaido. And maaraw siya kasi kahapon wala talagang araw, like super cloudy. But now, maaraw. Dito pala yung bus papuntang airport. So, dito pala ako sasakay. Okay. So, yeah, let's go. Let's start the day. It's 10 a.m. And I'm so ready. Alam niyo ba, nakatatlong layer na ako ng damit. Pero, giniginaw pa din ako. So, bibili talaga ako ng gloves mamaya at saka ng thermal sa gym. Let's go. Guys, hindi ko na talaga kaya. Tingnan niyo naman yung mukha ko. Pulang-pula na. Utang ano. Iba naman to. Parang gusto ko na lang bumalik ng hotel. So, hindi na ako nakapag-update kasi sobrang nahasal ako today. Naligaw-ligaw ako. Since naghanap ako ng tawag dito ng pag-change ng money, dun pa lang naligaw na ako kasi yung yung wifi ko hindi yung wifi ko kasi hindi nag-work. So, naligaw talaga ako kanina hanggang sa dito sa JR station going to Otaru. Hinanap ko pa to. So, sobrang lamig ngayon. Like, super hangin. Nakikita nyo naman siguro yung face ko. Pulang-pula na, oh. Tapos, wala na akong lipstick. So, naloloka ako. Sobra. Good luck. So, pusog ako doon banda. Bye. So, I'm finally here in Otaru. Kakababa ko lang ng train and I'm on the way to Otaru Canal para picture doon. And din ako banda kaka. Let's go. Finally, dito na tayo sa Otaru. And it was a very hassle commute kasi hindi ko kabisado. Tapos nawalan ako ng internet. So, sobrang struggle kanina. And I managed to overcome the struggle naman. Ngayon, nag-stop muna ako dito to food lang before ako mag-ramen. Kasi gusto ko mag-ramen. So, feeling ko naman, masasarapan ako kasi sobrang lamig. Matcha. Sarap ng matcha nila. And, chicken something. Lamig. Grabe yung lamig. Sobra talaga. Yung decision ko na mag-Otaru. Like, nahasal kasi ako kanina sa paghanap ko ng kapalit ng pera. Nagkapalit kasi ako kanina. Kaya, sobrang nahasal ako. Kasi hindi ko siya makita dahil wala ako internet. So, vibe natin. Nakarating tayo dito sa Otaru. Grabe yung daan, covered ng yellow lahat. Pati yung mga bahay, yung mga bubong niya. Hokkaido Cruiser.
Sakto lang. So, from Sapporo Station, sa Odori pala ako sumakay. Nag-start. Tapos bumaba ako ng Sapporo Station. Then from Sapporo Station, meron ng JR going to Otaru. Tapos pagbaba, yun na. Nakasign naman yung Grand Canal. So, diretso na lang ako. Nandito na pala ako sa Venice, sana sasabihin, Otaru Canal. Ayan lang pala siya. Like, simple lang. Very simple. Yeah, it's simple, ano lang siya. I'm back in the hotel from Otaru, and saan masasabi ko, nakakapagod. Sobrang nakakapagod yung lamig. Alam mo yung parang ang bigat-bigat na katawan ko habang naglalakad ako. Pero nakaka-fresh siya. Tingnan nyo, wala akong blush on, guys. Hindi ako naglagay ng blush on. But look at that. Tapos wala na rin akong lipstick. Pero ang pula-pula ng mga labi at pisngi ko. Wow! But yeah, sobrang nakakapagod talaga, as in. And parang doble yung lamig sa Otaru. Tapos, sobrang hangin. Like, sobrang windy ngayon. Eh di yung lamig, parang naging 10 times, ganun. So, hindi ako ready. Like, hindi ako super ready kasi nakaka-stress. Na-stress ako sa lamig kasi hindi talaga ako makakilos ng maayos. Like, ang dami ko pang gustong puntahan, pero hindi ko siya mapuntahan kasi hindi na talaga din parang advisable to stay outside kasi sobrang lamig. Like, covered na ng yelo yung buong paligid. So, I decided na after ko makita yung Otaru Canal, I went straight back to the station. Tapos, yun na, pumalik na ako dito sa Sapporo. And, ang ganda ng Otaru, Ang ganda ng vibe ng province na yun. Super. Kung hindi lang malamig, nakapag-stay pa ako ng mas matagal doon. And na-try ko pa yung ibang mga restaurant. Kaya lang kasi, yun nga, like I said, malamig na talaga. Hindi nakakayanin ang katawan ko. And, ayokong abutan ng gabi kasi for sure, pag sobrang gumabi na, malala na yung yung tawag nito, malala na yung lamig. So, yes, I'm back here and it's 4 p.m. Diba? Nakabalik na agad. I'm happy kasi napuntahan ko siya and I was able to take a lot of photos. Tapos, nakakatuwa kasi yung mga tao, kung saan ako nag-i-spot, dumadating din sila doon. Kumbaga, they want to try taking photos on the spot na pinagkukuhaan ko. So, medyo nahiya na ako kaya umalis na lang din ako. Tapos, lumilipat ako ng iba. And, I feel like they're following me. Kasi, liblib na talaga yung pinapasukan ko para makapag-picture ako. Kasi, syempre, nakakahiya mag-picture-picture, diba? But, hindi pala nakakaya. Wala pala talaga akong hiya. So, yun. Ayan yung face ko. Ang pula-pula ko. Ang pula rin ang ilong ko. Ngayon, magpapahinga lang ako saglit. Tapos, I'm planning to go to Sapporo Beer Museum. Parang gusto ko dun mag-dinner. Isa pang kinakainisan ko. Nawawalan ako ng internet. So, I don't know kung ano nangyayari sa wifi na ni-rent ko. Nawawala siya. So, naiinis talaga ako. Hindi ako makapag-search ng maayos. But, yes, so this is going to be
a quick vlog lang kasi Otaru lang yung nagawa natin today. And hindi masyadong madami because naligaw-ligaw nga ako kanina. Hindi ako nakapag-vlog ng maayos kasi I was literally lost. As in lost talaga, guys. Like lost, like nakakainis. But it was a great experience kasi na-survive ko siya mag-isa. Tapos, meron akong na-realize kanina on the way to Otaru. Nasa train ako. And pinapalibutan ako ng mga mag-partner. So, halos lahat talaga ng kasabay ko sa train mag-partner and family, ganyan. So, as I was saying, yun nga kanina na-realize ko nung nasa train ako going to Otaru. Yung mga tao sa paligid ko is magpa-partner, family, ganyan. Tapos ako lang mag-isa. Like literally, ako lang talaga mag-isa din sa area ng train na nasakyan ko. Tapos yun, I realized na masayang mag-travel alone kasi you are able to decide for yourself. Like, everything na gagawin mo is kailangan mo ma-survive on your own. But, I realized na mas masarap may kasama. Mas masaya na kasama si Lavi. So, namimiss ko si Lavi kanina. Like, nag-emote ako. Tapos, natatawa ako sa sarili ko kasi nakikita ko sila. Tapos, namimiss ko si Lavi. Tapos, nung naiisip ko na siguro ko nandito si Lavi, yung ganon, yun yung naiisip ko. So, namimiss ko talaga si Harvey kanina. And yeah, na-realize ko lang yun. Tapos, sabi ko sa sarili ko, on my next travel, hindi na pwedeng, ako lang. Parang, hindi na, kailangan talaga may +1 na ako. So, next travel natin, dapat kasama na lagi si Lavi. But yeah, he was not able to join me nga kasi impulsive decision yung pag-travel ko sa Japan and he wasn't ready financially and hindi siya ready talaga to travel. Ako lang naman talaga nag-aano sa kanya mag-travel. Kumbaga nag-encourage sa kanya mag-travel. So, right now, it's not his priority. Yung mga priority siya. And, yeah, hopefully next time, kasama na natin siya. And gusto ko talaga ma-experience namin dalawa yung winter travel. Lalo na si Lavi. Kasi sure ako matutuwa siya and mag-enjoy siya. Kasi parehas kami ayaw namin sa mainit na lugar. But we don't have a choice because we are both living in a tropical country. So, yun. Namiss ko lang talaga si Lavi. Yun, na-realize ko talaga kanina. Masarap mag-travel mag-isa. But, mas masarap mag-travel nang may kasama. So, yun lang. Happy ako kasi imagine, first winter trip, tapos ako lang mag-isa. Yung ang daming mga pinagdaanan para survive ko siya. But, yeah, natutuwa ako. I love Sapporo so much. As in, na-in love ako sa Hokkaido. And, I will surely go back. And, once na babalik ako dito, kasama ko na si Lavi. Kasama ko si Lavi, si Daddy. Ayan, yun yung goal natin. Masama sila dito. So, yeah. Diba, nakaka-emotional. So, anyway. Bye, guys.